shut this down? Okay. Okay. Okay na, di ba? And then, yun nga, we're still adjusting po the ministry is doing our best na yun po ang priority namin, itong technology, madala namin sa inyo ang mga katotohanan ng mabuting balita ng Panginoon. And sabi nga, saan pa po kami magagamit para sa inyong lahat? Ayan. So, andyan po ang aming mga kapatid na gumagampan sa kanya-kanya pong mga katangian, no, talento. And lalo na po kahapon, talagang overtime kami. Medyo may mga kapaguran, yung iba ang puyat, pero walang tulog para lang amin pong matikman. Sabi nga, on my 34th year, matikman ang ganito pong mga paraan ng Panginoon. Kaugnay na nga po doon sa binanggit ko last Sunday. Kasi nagkaka-concern kami sa mga projector natin. Ayan na po, hindi na kami magkakaproblema dyan sa ating monitor. And hoping pero siyempre, nandyan pa rin ang mga glitches hindi maaalis. So, isang mapagpalang bagong taon po sa buhay, hindi lamang po nakalipas kong kaarawan, but bagong taon ko pong paglilingkod. So, I'm wearing, pinakita ko sa inyo yung Bible kong luma na may 5 po akong mamahaling relo na puro regalo, pero ito po yung una. Namayapa na po yung nagregalo nito sa akin. Taon na, tagal na, pero yung relo na pinagpala niya sa akin, baterya lang naman po ang pinapalitan ko. No po? And talagang alaala ko po sila. Yan nga, kaya nga in-acknowledge ko po lahat yung mga dating children, naglakihan na ngayon. And salamat sa mga panahon na ako'y nakagampan. Gagampan pa, I pray so, no? Habang wala pa ang Panginoon, sa mga pinapatupad niya sa ministeryo natin. And kami nga po ngayon dito ay mga may adjustment, inaayos po ang mga pwedeng ayusin. Matikman pa ang mga pwedeng ipatikim ng Panginoon sa ating pong pamilya, ating ministeryo. So, sa araw pong ito, patuloy na hikayatin ko kayo dun sa mga katotohanan na pwede natin pong muli sa mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar, sa inyong antas ng pananampalataya, muli po madagdagan kayo ng mga espiritual na kaalaman. Kami naman pong nandito sa center, makikita nyo, we are really praying pa po sa development. Still, wala pa po kaming pa-walk-in. Talagang regular members and workers and families po ito sa kanya-kanyang kakayanan, schedule. Hanggang, sabi ko nga kahapon doon sa kaagapay na magpapaayos ng ating pong banner. Pag nandiyan na siguro na itaas na yung banner nating bago, pwede na tayo siguro. Yun, si Lord ang mag-iimbita ulit, no? Ng kung sino ang makakabahagi natin. But as of now, this is our priority po. Through technology, madala po namin ang mabuting balita, katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na po sa ating YouTube channel, sa mga makakadaan, makakapanood. God bless you all po. Today, as a pastor, I would like to really share ang mga karanasan ni Pastor sa lumipas na mga matatawag na mapagpalang 34th year na aking pinagdaanan. Una po, sa Panginoon, alam niya ang laging puso ko, ang pagpapakumbaba. But literally, today I stand before you sa aking may bahay, sa aking panganay, sa aking bunso. Ma, ate, kung sakali, Endia, thank you for being there for me sa mga panahon na mahihirap. It's the hardest calling. And I thank the Lord, nakayanan ko at makakayanan pa. And kakayanin dahil nagtatawanan kami sa bahay May alaga na po kasi kaming maliit na tao sa bahay ngayon. So pag medyo napapagod na kami, nakukonsume, yun na po ang term namin. Maliit na tao ka lang
Patawa namin. Kasi ang kulit na po ng apo. And true to life po ang mga mensahe namin dito, ha? Wala po kami ditong recorded. Kaya paunawa nyo kami, baka nakakapanood kayo ng mga ibang, hindi ko po para husgahan, yung ibang mga nagpapahayag, masyado sila steep, masyadong program. Kami po dito ay, as the Spirit leads. And ang mga ginagamit na ilustrasyon po ng pastor ay pang sarili, karanasan, pamilya. And again, thank you. And alam mo yun, Ma, hindi ko mapaperfect. Ang inyong laging pag-unawa, mamaya, bahagi yan dito. At sama ng pagmamahal. Sa mga kaagapay ko po, muli ang aking pasasalamat, maliban doon sa personal ko na nagdaan ako ng 63rd birthday. And sabi ko nga, the other day, Friday, first year ko po yun sa ministry, dos, uno ako nagpastor. First year ko na mag-dedicate ng bata, no, nandun po yung mga karanasan ng isang pastor. I'm just, yung lahat ng ginagawa ni Lord sa buhay namin. Marating po ito. And it is only by God's grace. Alam ko, nakatayo din yung mga manggagawa dito ngayon. Lawit na po dila namin kahapon dito. Pagod na. But sa biyaya po ng Panginoon, nandito kami. And nagpapatuloy. Kasi yun po yung pinakang main illustration ko. Mind you po, medyo magpapahabol si Pastor bago tayo tumahak sa pagsasalo. At preparatory po ng ating banal na hapunan, yung magiging simbolo po mamaya. Ganyan po kami, nire-relate namin. Pag first Sunday po, nag-breaking of the bread po kami dito. Pag gunita, sa ginawa ng Panginoon, para mapaalalahanan kami na may bagong buwan, tayo po, mga bagong kapatiran nga namin, na pahalagahan natin ang panahon pa na pinagkakaloob sa ating lahat ng ating tagapagligtas. And so, again, ang mga ina-acknowledge ko po, God bless you sa inyong mga ginagampanan, mga kaagapay, mga kapatiran, na nandiyan dyan, nagtitiwala, nagmamahal. Kasi yan po yung mga dadaanan natin mamaya, ng mga vice versa. Kung i-assess niyo muli ang inyong pastor sa 34 years, kung ako po ba ay pasado doon sa kwalifikasyon na yun, na pagkatiwalaan ninyo, gumampan sa inyo, at may isang katangian po na titignan tayo ngayon na napakahalaga at I believe meron din po ang Panginoon nun. Meron ang Panginoon. So, apart from our team, Revelation 16:15, piniprepare po tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Yun po yung tema natin. And hoping kahit sa mga baguhan, nahihikayat namin kayo na pahalagahan po ang mga panahon, ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga matatawag na lakas pa, hininga. And totoo po, sama ng mga ilang bagay na ito, pag-uugnay-ugnayin ko po kasi mamaya. So today, part nung paalala na yon, yung preparations na yon, the word itself, blessed are those who watch it, di ba? Meron doong idea na ipapaunawa ko ngayong umaga. And siyempre, gagamit ako ng mga katauhan sa Bible po para may basihan ako. Na sa 34 years ko, sila yung mga nababasa ko, sila yung mga pinaniniwalaan ko na dapat, na paraan, lalo na pagiging isang pastor. So, ang pagiging isang pastor, andyan naman po yan marami na pong naging mga pag-aaral, ginagamit minsan sa maling pagkakataon. But today, i-refresh ko kayo kasi ako po ang inyong apple of the eye ngayong umagang ito. Hihilingin ko po yun sa inyo, mamaya sa inyong mga prayer request dyan, o sa inyong mga messenger po, paki-feedback naman si Pastor.
lalo na doon sa mga matatagal ko nang naging kaagapay, naging bahagi sa aking paglilingkod. Paki-grade naman si Pastor, pero kahit 75 po, ipasan nyo naman ako. No? Kahit, bahala na po kayo. But tingnan natin itong mga dadaanan natin kasi kasama ng pagpapaalaala ng Panginoon sa Revelation 16:15, hindi po nababago yon sa kabuuan ng Biblia. Babalikan natin yan mamaya sa lumang tipan, papunta sa bagong tipan, na yung lagi kong sinasabing media of revelation. No, mga panapanahon na nagpapahayag ang Diyos ng mga makatotohanan, mga plano niya, mga kalooban niya na dapat mangyari sa kanyang mga hinirang. Tulad po ng Psalms natin kanina binasa, 100, we are the sheep of His pasture. No? So again, nandun po ako sa puso talaga ng siya lamang ang perfect. Iyan. And wala pong perfect, no? Na pastor. Lahat kami po ay nandoon sa paghuhubog pa ng Panginoon. Nandoon sa tinatagurian ni Pablo na from glory to glory, no? Yung imaginary flowchart na lagi kong pinapaalala sa inyo. Kamusta na ba ang mga flowchart natin, di ba? Mas mahaba ba ang pataas? Konti lang ang pababa. Wala pong makaka-perfect na diretsyong line yan, paakyat. Ang from glory to glory po, aangat ka ng maganda. Kung ikaw man ay manghina, magkulang, magkasala sa Panginoon, bababa ng konti yung flowchart mo. And then, hoping matapos ang mga pagsisisi, matapos ang mga pwede pa na magagawa, pataas, no, ulit. Kasi doon nga ako may focus eh. Sige nga, matagal ko na yung ginagamit eh. Kaya nga, ayan, daw kayo yung in-install dati namin doon, nilipat na namin. Kasi kita na dito din yung mga laging late. Yan. Bakit sa school hindi kayo nalilate? Bakit sa trabaho hindi kayo nalilate? Di ba? Ayan na yan, umiikot na ngayon yan. Recorded yan, no? Sabi nga nila kahapon, Pastor, makikita na dito kung sino yung laging late. Ayan, tama-tama yan sa paalala ni Pastor. So, lahat yan, umiikot. Makikita din kayo dyan kung natutulog kayo. Kasi ayan na ha. O sige, makinig na. At naku, talagang hina-high-tech namin ng ating bahay-sambahan. Ano? Makikita yung mga hindi nakikinig, nagchichikahan, nagsi-cellphone, makikita lahat yan. Okay? So I hope, sama-sama tayo. Saglit lang po ito kay pastor na ito. Huwag kayong mag-alala. At kung ano lang po ang aking nasa puso sa aking 34th year na katangian na alam ko kayong mag-grade sa akin mamaya kung meron ako nito, yan. Kayo po ang sabi nga doon, mag-assess. Yan. Parang si Sister Michelle, as principal, pinapasok niya yung mga teacher niya, inaano niya, ino-observe niya. So, observe niyo rin po ako. So, from the Old Testament, balik ako, may mga tinagurian ng Diyos na mangangalaga, mangunguna. No? There are the principles na hindi ko alisin, but I don't want to use that kasi naturingan lang, ako yung pangunahin na ginamit ng Diyos when the Holy Inter-Christian Fellowship started out 1996. Pero I go back 1990 nang tawagin ako ng Panginoon. Hindi man ako doon ang pangunahin, but I really believe doon ako hinubog ni Lord sa unang ministeryong pinanggalingan ko po. Then yung 1996, nagpatupad ang Diyos na lagi kong pinapaalala, mahalaga ito, yung vision, yung ministry na yan. Ano po yung vision, ministry na nais na paggawa ng Diyos sa iglesyang ito mula sa 7 churches ng Philadelphia? He wants us always to be what? United in love. Ang ganda nung ginamit na panalangin ni Brother Edmar dito. Anak, God bless you ha. Bakit? May hugot ka ba ngayon, Brother Edmar? Ma'am Joycey, kakaunsilan ko ba kayo? Wala naman. Okay. Kasi may hugot si Brother Edmar na kahit sa mga panahon na kami hindi nagkakasundo, we are always united in love sa iglesyang ito. We keep His word, no? Kaya wag niyo na memoryahin niyo kasi hindi naman talaga memorya yun na lang yung tatlong ito. United in His love, keeping His word, and yung pangatlo, doon din yung katangian na yun na
iuugnay ko. In perseverance, to live a life in holiness and truth. Walang makaka-perfect. Pero pwedeng hangarin. Pwedeng, sabihin nga, tahakin. Di ba? Pwedeng maranasan. Ayan po. So kayong mga baguhan namin, pwedeng sabihin talaga, lagi, binanggit ko na to lagi, ito ang suffering ng Christian. Yung bang talagang binabago ang pagkatao mo, binabago ang mga pananaw mo, desisyon mo, binabago ang mga ginagawa mo sa buhay dati, mga bisyo, etc. And to the most, binabago talaga ang pagkatao mo. No? Yung Romans 12, sinasabi sa Romans 12, you are being conformed, di ba? To the ano ng Panginoon and not to the pattern of this world already. No? Ikaw ay nandun na, ginagawa na sa iyo ng Diyos yung dapat from glory to glory. And ganun din po si Pastor, nagdaan ako dyan. 6 years muna akong naglaro-laro bago po ako nag-commit talaga. Inuulit-ulit ko po yan kasi pag anniversary ko po ng pagpapastor, nostalgic po si Pastor. Para dun sa mga baguhan, mas nakikilala nyo si Pastor. At para mas ma-observe nyo, no? Kung nararapat ba akong mangalaga sa inyo spiritually. Kahit po yung mga baguhang mapapadaan, ililid ng Holy Spirit sa aming YouTube channel, we hope and pray makakadagdag po kami sa inyo sa araw na ito. Okay, from the ini-echo ng salita ng Diyos mula sa lumang tipan, etc., nandun na po. Bababasa nyo yan, nandun yan sa mga aklat, na kahit si Haring David, di ba, iniahambing niya ang sarili niya, the Lord is my shepherd, di ba? Inaano niya siya itupan ng Panginoon at meron talagang tunay na pastol, no? Na nagpapatupad sa mga paraan niya. Okay. And then, later times, may mga paalaala sa lumang tipan ng mga propeta, nila Ezekiel, Jeremiah, na may mga bulaang propeta. Mag-ingat, di ba? No, nandyan yan. So, and today, pinost ko na yun last week eh. Jeremiah 3:15. May pinangako ang Diyos, no? Sa kanyang mga hinirang sa lumang tipan. Ang sabi dun sa Jeremiah 3:15, I will give you shepherds or pastors according to mine own heart. Yung pala, titignan nyo yun. Pag itatalon ko yan, mamaya sa isang katotohanan, ang Acts 20:28 po, andun din yun. Feed the church of God. Shepherd the church of God. Gagampan kami, no? Kaming mga hinihirang ng Panginoon doon sa mas mataas na tawag, yung tinatawag kong highest, hardest, and holiest calling na yon, no? And hope so, kayo rin po, dadating kayo sa panahon na yon, sa inyo ring pagkakahirang ng Panginoon, pagtanda ninyo sa inyong mga pananampalataya. And then here goes na, maliban sa gampanin ng Acts 20:28, ayan, Ma'am Jane, pakipost lahat niyan. Very clear, may mga ilang verses na binabanggit dito po, no? Sa mamaya gagamitin ko siya sa kanyang laging mga karanasan. Dalawa po sila na aking tinitignan, no po, sa aspeto na ito. And hindi ako bias. Unawa ko 'yon. Nung ako po yung mag-aaral sa Bible School din, matapos yung aking masteral, kaalaman, tulad po ni Gamaliel, hindi ko naman po para ipagmalaki 'yon. May ginawa pong paghubog ang Panginoon sa akin. Kaya nga when I term mga pastor-pastoran, ingatan ninyo kasi mapapaliwara po kayo. No? Dadalhin kayo niyan, kapwa bulag, hindi kayo maaakay niyan. Dadalhin kayo niyan sa mga maling aral. So hindi nagbabago po yung paalaala na yun sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya naman nariyan, una, ang pangunahin, ang Panginoong Jesucristo mismo, nagsasaad. Matthew 7, di ba? Sinasabi niya, there will be this what? Mga matatawag na mga mangangaral. But anong sabi ng Panginoon? Titignan ninyo ang bunga nila, yung kanilang buhay. Okay? Likewise, ginamit din ng Panginoong Jesucristo yan. Di ba? Why do you call me Lord, Lord, and do not do? Maraming binanggit na ang Panginoon na mga darating na false teachers and false prophets. So, hindi ko na dadaanan yung mga verses nun.
kasi may tutumbukin akong dalawang katauhan ngayong araw na ito na literally nagiging basihan ko ng paglilingkod. Ayokong, hindi naman po ako perfect. Alam ni Sister Michelle yan. But all throughout the years, 34 years ko, ayoko pong maging Pedro. No? Baka pagharap ko kay Pedro sa langit, bakit ginagamit mo ko ilustrasyon sa pulpito? Well, alam naman natin ang buhay ni Apostol Pedro. Hindi siya perfect. Di ba? Meron siya mga pagkukulang sa Panginoon. Na siya pa, na talagang, anong tawag doon? Yung, anong may term doon yung on hand siyang tinirain ng Panginoon. Kasi kasama siya. Di ba? Tama ba yung word na yun? Yung idea na yun? Yung hands-on. Yun, hands-on. No? Kasama siya. Pero kita nyo, kahit hands-on siya, di ba? Meron siya mga naging kahinaan, pagkukulang sa Panginoon. Here we go now. Lagi kong inihambing yan eh. Kaya ang puso ko nandito lagi kay Pablo. Kaya nga talagang, hindi ko para itaas si Pablo, Paulinian po ang puso ni Pastor. All throughout, makikita niyo si Pablo, wala kayong makikitang naging. At alam ko, isang bagay lang ang pinatupad sa kanya ng Diyos. Andiyan yan sa 2 Corinthians. Di ba? Klaro yan. 3 times humihiling siya sa Panginoon. And pinakita pa rin ng Panginoon na yung saan siya mahina, so ibig sabihin, kumpleto na si Pablo. Saan siya mahina, doon siya malakas sa Panginoon. Di ba? When I am weak, then I am strong. Yun po yung level na yon. So makikita nyo ang buhay ni Pablo, talagang marami siyang nagampanan. So I'm hoping tatahakin ko din yon. Ngayong umaga, gagamitin ko din po sila Pedro. Meron din sila nung idea na yon na mensahe ko ngayong umaga. Meron din po, lalo na si Apostol Pablo. At ito yung kanyang naging pagpapaalaala sa dalawang uri din ng iglesia. So, paalala lang po bato-bato sa langit. Nakikita kayo sa camera yung mga natutulog. Bato-bato sa langit, joke ko lang, nakasandig kay Die. Bato-bato sa langit. May dalawa pong iglesia na pinagsabihan si Pablo. Dito na po ako ngayon, tatahak. Na piniprepare niya itong dalawang iglesia sa mangyayari. So parang ngayong umaga, patuloy namin kayong hinihikayat, ihanda, no, ng mga tagapangalaga, hindi lang ni Pastor Ed. It so happen lang, it's my 34th, so I would be using this message. And nakakatiyak kayo, hindi ito gaya-gaya puto-maya. Natikman namin yung puto-maya. Nakatikim na kayo ng puto-maya. Last Sunday, kumain kami dito ng puto-maya. First time ko yun, makatikim ng puto-maya. Hindi po ito gaya-gaya, puto-maya, sa mga kinukuha sa mga internet, sa mga kinokopya sa mga dilata ng ibang pastor. Hindi po. Pag nagluluto po si pastor dito, kami dito, lagi nga namin patotoo dito, ang sasarap ng pagkain namin dito, nagtatabaan ng mga manggagawa. Nagtataba ang espiritual. No? Nagtataba ang espiritual ang mga manggagawa. And totoo po yun. Kahit pinapatotoo po namin yun, ang ministry ito ay little strength, pero hindi kami nanghihingi sa politiko, wala kaming fundraising, wala kaming solicitation, wala kami ng para-paraan, wala kaming patak-patak, wala kaming pledge-pledge. Can we just bless the Lord this morning? Nakatayo ang ministeryong ito. Nakatayo po ang ministeryong ito. Pero sa mga nakakakilala sa akin, ang dami kong pwede na nga ako mangampanya ngayon. Galing ako sa Marikita Pueblo nung isang gabi, di ba? Tatakbo daw doon yung pero hindi niyo ako makikitang mamulitika. Kasi, mayaman yung Diyos ko na nandoon. Oo, pero hindi naman siya yung magic, no? Well, today, masayang-masaya si Pastor Ron, may 34th, makatikim ako nito. Makatikim ako ng mga kung ano-ano yung paraan ng gadget na yan.
makatikim ako ng patuloy na inyong mga pagmamahal, pagtitiwala. Yung pagmamahal ba, may ganun? Pagmamahal, pagtitiwala, lahat, respeto, no? At sama na yung pambubuli, sama na yun. Salamat. In-acknowledge ko lahat yun. Salamat. And narating ko po ito, 34th year. And very contented ang puso ni Pastor. Marami akong kausap dyan, kilala nyo yung mga pag-uusap natin, naalala nyo. Binabanggit ko yun, kung papatikimin tayo ni Lord. Yung mga nagsabi na kay Pastor, Pastor, i-pray nyo yun. No? Iniintay ko yun. Kung papatikimin tayo, makabili tayo ng sarili nating lupa, mai-loan natin sa bangko, yun yung tamang paraan, walang panghihingi. Merong magda-down, i-loan natin, babayaran natin, tapos dadating na si Lord, hindi wala na tayong utang. Tama ba? Hindi po. Babayaran pa rin natin yun. Nasa langit na tayo. Hindi, magpapan-transfer tayo. Pan-transfer tayo sa langit. Lord, ayaw naming masira sa baba, Lord eh. Ipan-transfer nyo nga. Kasi gagamitin ng Antichrist yun, Lord, para dumami pa sila doon. But no, kidding aside po, no, siyempre, we are just giving all the praise, the glory po sa mga nakakapanood sa amin ngayong umaga. Yung paraan namin po dito ng pamamalakad ng ministeryo pong ito in holiness and truth po. No? Tunay na po yan, napatunayan na yan all throughout the years. 27 po kami, magto-28 kami ngayong November, counting na naman kami, 3 months to go. And hoping, again, kung sinabi ko last year kung sakali, pero hindi pa dumating si Lord, so hintay pa tayo. Hintay tayo, no? Antay tayo. Pero habang nag-aantay tayo, ito yun. Ito yung magandang mensahe. Kaya nga, what's in store for Pastor Ed on my 34th year? Liban sa mga pampersonal, yun nga, hanggang sa apo, and yun nga, although, pasensya na po sabi ng Bible, andun yung pagpapatawad, pero sa humingi ng tawad. Pero maganda rin po talagang deep in our hearts, nakakapagpatawad tayo sa mga nakagawa sa atin ng mga hindi dapat, no? Para mas malinis tayo sa Panginoon, no? Sila na lang ang managot sa Panginoon. Yun eh. Very clear yun. And ako, I make it a point, may times lang talaga, umiiral nga yung pride of life. Yan, kahit kami ni Sister Michelle. Ngayon, nag-assess ako pride of life ba? Pero hindi makukonsinti ko yung mali. Di ba? Ang dahilan ko na lang ngayon doon, si Ma'am Je. Ikaw nagpayo nito, Ma'am Geraldine Kulang din ako sa chromosome. Kaya hindi ko rin matatanggap na magsusorry ako. Di ba? Goyo din ako Napanood nyo na po yung goyo. Baala na kayo manood. Kulang din ako sa chromosome. So, kidding aside po lahat yan, mga dinadaanan ni Pastor ngayon yan, matataas na aspeto. Wala na nga po sa ministry, wala na akong hinihintay ko na lang si Lord. Amen? Naghihintay na lang tayo mga kapatid. Titikman na natin. Next week, iba na naman ang ng setup niyan. Itatabi na namin ang kortinang yan kasi dapat talaga ang symbol ng kortina, wala na sa temple, nabuksan na May ilalagay kami dyan. Yung yung estatwa ko, ilalagay dyan. Next week. At yun na yung sasambahin ninyo tuwing linggo. Huwag na kayong umattend dito. Pero kidding aside, inaayos po namin ang mga pwedeng magawa. No? Symbolically. Pinapahirapan ko ngayon yung kapatid natin na dito. Sir, hanapin mo yung kulay na yun. Sige. Titignan namin. Tapos, itatabi na namin yung dalawang dyan. Last week, di ba, nagbanggit lang ako, nangyayari yun, di ba? Sabi ko, may bago tayong next week makikita dyan. Ayan, meron na tayo. Hindi na kami hirap. Lalo na yung mga pinipin, na buena mano tayo ni Brother Edmar. Andiyan pa ba si Brother Edmar? Blessed and belated anak ha. Wala ka last Sunday Oo, pero praise God. Nandiyan kayo ha. Anniversary din po ng mag-asawa nung 30. So anyway, yun nga, timing lahat. So balik ako doon. Ano ba yung katangian na yan, Pastor? Nagpe-pep talk ka pa. Kasi nga, inuugnay ko sa sarili ko. No? Tignan nyo kung meron ako nito. Maliban sa mga nabanggit ko na, katangian ng isang pastor,
Andyan yan, Timothy, Titus 1, 1 Timothy 3, 5. Andyan yung mga katangian. Magbasa kayo. Kasi pag binasa ko lahat itong verses dito, ang dami, Ma'am Jane, pakipost na lang, ha? Binabanggit ko na lang. Yan yung mga katangian, no? Ng isang lingkod ng Panginoon. And makikita ninyo, kahit sa 2 Timothy, hindi yan makikipagtalo. Hindi yan makikipagdebate, hindi yan maninira. No? And hindi din yan manghihingi. So, iba-ibang mga paalaala ito ng mga lingkod ng Panginoon. But today, may mga ilan akong nanaising talagang diinan. Ayan. So, from our Lord Jesus Christ, sa New Testament na, ito na yung mga naging alagad niya, yung kapatid niya, si Santiago, no, si James, sabi niya, malaki ang pananagutan, no, ng mga nangangaral. Kaya ako, napakaingat ko eh. Doon lang ako sa dapat. And very clear din, sinasabi nga ng Bible, no, hindi pwedeng dagdagan yan, bawasan. Sa election lang natin may dagdag bawas. Proverbs 30, verse 6, Revelations 22, 18, 19. Do not add, do not subtract. Ano po? Marami yan na concept, no, ng dapat pagbatayan lang. So ito ang pagbabatayan natin, itong mga lingkod ng Diyos na ito, para napoporwarn namin kayo, na ihahanda namin kayo, hindi tayo malilinlang, sa mga huling panahon na ito. Nandiyan na eh, nagsasagsag na. No? Kung kayo'y aware, marami kayong mapapanood. Iba-iba ng mga aral ang inyong maririnig. So, we go back sa ilang aspeto na meron talaga dapat ang isang lingkod ng Diyos. No? So, clear cut po ito. No? Sabi po sa isang verse na gusto kong gawan ni Ma'am Jane, in 1 Thessalonians 5:7, tignan niyo daw po ang pananampalataya ng isang lingkod ng Diyos. Dadaanan lang natin itong 3 verses na mahahalagang ito. Punta tayo sa 1 Thessalonians 5:17. Hindi po kasi ako na doon sa mga matagal nang nabmensahe kasi hindi po ako umuulit ng mensahe. So, sabi sa 5:7 muna, klaro po, no, yung aking mga gagamitin na verses. 1 Thessalonians 5:7. So, kaugnay-ugnay na po hanggang sa 17. Maliwanag po ang mga ilang paalala dito, ano po, na dapat natin makita sa mga lingkod ng Panginoon, etc., etc. And sabi diyan, sa ilang aspeto pa po, no, ng verses ko. Yan. Sorry po, 1:7, kasi yung aking tumatalon-talon. So, lahat ng itong mga paalaala na ito, remembering, etc. But again, ito pong aspeto na gusto kong diinan, no, sa inyo. Yung uri ng pananampalataya na nalito po yung aking pagkakatupi ng Bible, sa kabuuan, napakaganda po niyan. Balik ako sa 11 and 12. And we beseech you, brethren, to know them. To know them. Yan. To know them, yan yung paalala ko kanina, which labor among you. And are over you, 5:12 po are over you in the Lord, and admonish you. Yan yung mga gampanin namin. O, pakicheck kung meron kami yan, no? Kasi minsan, basta tinawag na lang siyang pastor, pastor na siya. Lalo na, sa mga baguhan po namin, wala pong pastora. O, klaro ito. Lalaki po ito. No? Wala po itong gender equality sa Bible. Very clear po ang Panginoon, ang authority po ay nasa lalaki. So, and what? And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourself. Mapapayapa po pala kayo sa inyong buhay Kristiyano kung kayo nga ay naroon, no, sa aspeto na yon.
Yung 5:12, may tatalon pa rin po ako isang ulit na napakagandang verse. Talunan po natin sa 1 Timothy 5:7. Ayan. Sa 1 Timothy 5:7 naman po, mamaya ko babanggitin yung mga katauhan na inuna ko lang po ng mga verses. Nagkabaliktad po yung aking note kasi kagabi po medyo knockdown na si Pastor. Kinailangan ko pong bumangon ng 3:00 madaling araw. Talagang nag-chill po ako sa lamig. Opo. And kinailangan ko po uminom ng Biogesic para at nag-sweatshirt po ako. Talagang nanlalamig po ako kagabi. Nag-medyas. Yan yung mga medical medyas, sweatshirt. Brother Rico, ganun din ba yun, sir? Para pawisan at yun nga. 5, sabi nga dyan, Timothy 5, klaro po ang mga verses, 17. Ano din po sabi dyan again? Let the elders that rule well, yan, dapat pala, titignan nyo, do we rule well? Although walang perfect, ha? Pero mamaya may ididiin akong endpoint. Ha? And worthy of double honor, especially they who, again, ano yung word? Kung mapapansin nyo, may word akong ginagamit. Who labor in the word and doctrine. Pero minsan, kaming mga pastor, may mga extra extra mile. Ang tawag namin doon, extra mile. Sabi talaga ng Acts 6 hanggang Acts 7, dapat ang gampanin lang namin manalangin at saka mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero dahil sa pangangailangan po, kilos, nandun po ang isang lingkod ng Panginoon sa tinatawag na labor. Yan. Andiyan na. Pangalawa na yung word na labor, ha? 1 Thessalonians 5:12, 1 Timothy 5:17. May pangatlo pong mababanggit na may word na labor. Yan. Although, lagpas na po ang birthday ni Pastor Rico, hindi po ito nakaugnay sa Labor Day. Ano po? Papakita ko lang po itong halaga ng labor na word na meron dapat ang isang lingkod ng Diyos. Sabi po dyan sa Hebrews 13:7 and 17. Ayan. Hebrews 7 and 17. And then expound ko na lang po lahat yan. Binabanggit ko lang po muna yung mga verses. Napakahalaga po kasi. Hebrews 13:7 and 17. Ang sabi po dyan sa mga ilang talatang napakahalaga, ewan lang kung naalala nyo ito lagi. Remember them which has the rule over you, and have spoken unto you the word of God. And thank you, meron akong mga ilang tinatawag na anak sa pananampalataya, hindi sila nakakalimot. Nung birthday ko, nag-greet sila. Nung birthday ko, ayan, suot ko ha. Sige. Although hindi natin sila kasama na sa ministry na ito, ayan, nakaalala sila. Ayan, meron akong suot ngayon. Ayan, nostalgic si Pastor, in-acknowledge ko. Hintay kayo yung mga nagregalo, susuot ko yan, isa-isa. Dami. Ano po? Ang dami pa eh. Ang dami ko pang susunod ditong isusuot. Then, thank you for remembering your pastor. Who, what? The word of God, which, sabi niya yan, whose faith follow, considering tinatawag na end of their conversation. So, verse 7 din, tatalon sa 17, obey them that have the rule over you, again, and submit yourselves, for they watch, again, ayan na naman yung word, the same yan, ng word na labor, they watch for your souls as they that must give account. Kami mananagot sa inyo eh. Kaya nga yung mga dalaga natin dito at binata, hindi naman kami mahigpit dahil ayaw namin kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, ng mga kung ano-ano. Ayaw namin managot sa Diyos. Para po ito sa inyo, lalo na yung mga iba naming kapatiran sa ibang lugar ngayon, mga baguhan, hanggang kandiyan kayo mga magulang, paalalahanan nyo. Ang mga magulang nyo, mga anak, ay hindi namin yon para sa amin. No?
may times lang nga na hindi natin alisin. May magulang kaya ayaw kayong pag-asawahin pa kasi dapat itaguyod nyo pa sila. Ayun yun sa 2 Corinthians. Ang liwanag nun. Pero taliwas yun eh. Mga magulang, paalala naman, tayo ang may responsibilidad magpalaki, magpaaral, magtaguyod sa mga anak natin. No? 2 Corinthians 16, sabi po doon, what? Parents should provide for their children and not children for the parents. Pero balik sa Matthew 5:7, doctrine ng Panginoon, pwedeng mag-korban. Yung korban, yung pwede kayong magbalik, di ba? Pagdating ng panahon na kami may mga kalusugan na, pero hindi nyo kami babalikan ni ate. Kasi itataguyod kami ni Lord ha? Hindi kami aasa sa inyo. No? Yun yung tamang tayo. No? So titignan nyo po yun. Pagpapaunawa sa lahat. And here, sabi nga po dyan, kabuuan na lang, daanan ko na lang po, no? That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Hindi po makakabuti sa inyo. Marami na akong pinayuhan and typically, sinasabi ko yun eh. Balikan mo ko, kapatid. Sabi mo sa akin, Pastor, sinungaling ka sa pinayo mo eh. Actually, wala namang bumalik pa sa akin. Pero kung may babalik man, ito ang sasagot ko sa inyo. Tulad ng mga laging pagsagot ng Panginoong Jesucristo. Sinunod mo ba payo ko? Balikan niyo ako, Pastor, sinungaling ka. Hindi, tatanungin ko muna yun. Sinunod niyo ba payo ko? Diba? Kasi kung sinusunod ang salita ng Diyos, hindi niyo ako babalikan. Kasi hindi ko naman yung sabi-sabi lang eh. Yung mga pinapayo ko sa inyo, ito yun, Hebrews 13. No? Yan ay isa ikakabuti ninyo. And alam niyo, I'm so blessed today, on my 34th, meron akong mga ganong kaagapay ngayon. Kakatouch, posting ko nga eh. Baka lagpasan kami sa langit. Masyadong maiinit. So yung mga kailangan painitin ng dito, mga upuan, Lord, maiinit. Sige, hipuin niyo mga katabi niyo dyan ngayon. Sino mainit? Si Pastor, hindi ko alam kung mainit na ako eh. Init ng ulo. Okay. Okay. Sige, di bali. But anyway, sabi nga sa ilang aspeto ng pag-aaral pa, itutuloy ko lang po dahil dito kasi ako po focus eh. The word labor. Sige, word study tayo sa Tagalog, sa aking Tagalog dictionary. The word labor means work or toil. Depende sa magiging gagamitan mo. It's a verb na gamitin mo, depende. Pero sa akin, yung word na toil. Kasi yung work, idea yun, trabaho sa Tagalog eh, di ba? Pero pag sinabi mong toil, alam mo, ito yung consequence eh, ni Adan, nang malin lang siya ni Ebang kainin yung prutas. Anong sabi ni Lord kay Adan? Today, magtotoil ka, magtitil ka ng land. So, para magkaroon kayo ng kabuhayan ni Eva. Ang ganda ng idea ng pagtutoil. Sa Tagalog, pwede ko sigurong mas i-paraphrase sa idea ng... Kasi ang pagpapagal, iba ang idea eh. Ano yun? Perseverance yun eh. Pero nakarelate din. So, yung toil ay yung paggawa. So, again, tingnan niyo po ang mga gampanin. Kaya nga gampanin eh, sa ministeryo, yung word. Gampanin. And kanya-kanya na lang tayong assessment ng ating mga buhay. Paglilingkod, pananampalataya. Kamusta na po ang mga antas ng ating gampanin? Ayan.
Kasi doon po ako nakadiin ngayong araw na ito. Dahil, totoo po yan may mga ilang aspeto pa po na pwedeng banggitin. Didiin po ako ngayon sa dalawang pangyayari. Kasi magbe-breaking of the bread po tayo Ang iglesia po ng Thessalonica na binanggitan ko ng 1 Thessalonians 5:12, pinapahayag ni Pablo sa dalawang iglesia. So kanina nagsabi ako sa inyo kung ano ang mga level ninyo. Ang iglesia po ng Thessalonica, ang tawag po sa kanya symbolically, a model church. Pansinin niyo, ang iglesia ng Thessalonica, hanggang chapter 5, 2 Thessalonians, wala kayong mababasa dyan na meron silang mga matatawag na, hindi sila perfect, pero yung pagkukulang o pagkakasala sa Diyos, kinaya nilang ipagpalit yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Pakitignan nga mga pitakan ninyo, ano pa ba ang mga Diyos-Diyosan natin? Pera, mga bagay, no? Na hindi maipagpalit sa Panginoon. 1 Thessalonians 1:8, grabe. They were a model to the churches in Macedonia. Kasi yung pagbabago nila, no? Yung pagbitaw nila sa mga pwedeng bitawan. Tulad ni Matthew, iniwan yung trabaho niya. Hindi namin sinasabing iwanan yung mga trabaho nyo. Pero pag define nyo na kayo ay tawag ng Panginoon, pero si pastor, nagli-labor Gumagampan ako, umaagapay ako sa mga kaagapay ko, dapat na maging full-time na, pero kay Sister Tessa yan, iba ang tunog nun. Full-time na. Pag si Ma'am Tessa yun, matindi yun dating nun. Kami nilang po nagbibiruan nun. Hindi ko mapipilit Di ba? Kaya nga, yung mga nasa Pampanga namin, Kuya Tony, ayan, nagtitraining tayo So alam ko, dadating ang panahon ng Holy and True Christian Fellowship Pampanga, no? Ay, magkakaroon ng full-time na lingkod din ng Panginoon. And, siyempre, nandun yung patuloy na gagampanan namin. Kaya nga gampanin We will labor. Okay? And then, meron pong isa pang magandang aspeto na gusto kong gamitin. Kasi, totoo po yun Yung pinost ko nung isang gabi sa Facebook natin. What? Diba sabi doon, your faith, and then your work of faith, and then your labor of love, and your what? Diba? Perseverance. Ayan, binanggit ulit doon. So, nandun yan So, si Paul, pansinin nyo, hindi bayan si Paul. Nagpapaalala siya sa iglesia ng Thessalonica. Kasi magbe-breaking of the bread tayo. Alam nyo, sa Thessalonica lang niya binanggit, chapter 4, ang muling pagbabalik ng Panginoon sa ulap. Muna. Hindi pa ako tapos. Baka sabihin, Pastor, hindi, meron sa 1 Corinthians 15. Pupunta ako doon, saglit. Huwag niyo ako madaliin, papunta ako doon. Okay. Ang Korinto po, anong iglesia? Matagal ko nang binabanggit sa inyo ito It is a carnal church. Ang Thessalonia, model church. So, assess natin mga sarili natin ngayong umaga bago tayo magsalo. Sa lumipas bang buwan, maituturing ba ako na nandoon sa katangian ng Thessalonian Church? Or ako ngayong umaga, tulad ng iglesia ng Korinto, ay karnal pa rin hanggang ngayong umaga. Pag sinabing karnal, di ba yung puso, tatlo yun Ang nakaupo pa rin sa trono ng biyaya, ang trono ng puso ay ang Panginoon, ay ang sarili, ang Panginoon ay nasa paanan pa rin. No? Hindi katulad nung si Lord ang nakaupo na sa trono, tayo ay nandun na sa paanan niya tulad ni Maria. No? Kapatid ni Marta. So, again, pansinin ninyo, hindi bias si Pablo. Pinaalala niya ulit
naman sa iglesia ng Corinto. 1 Corinthians 15, babalik ang Panginoon sa ulap. Dalawang aklat lang yan na meron yan, aral, nang babalik ang Panginoon sa ulap. Grabe, no? Grabe. Kaya kung kayo palabas na talaga ng Bible, mapapansin niyan, oo nga, no, Lord. Today I stand before you. I hope sa lumipas ko pong 34 years bago tayo magsalo. Ako po ay nakagampan. At patuloy nagagampan. Kung saan pa po ako pwedeng gumampan. Ganda ba yung rhyming ko na naman ngayong umaga? Hashtag. Ako po ay, nakagampan, gagampan, at sakali, ano pa ang pwedeng gampanan hanggang bumalik ang Panginoon po sa ulap. Let's labor. Ayokong gamitin yung 1 Corinthians 15:58 eh. Grabe si Pablo magpaalala doon, ano? Your labor in the Lord is not in vain. Sino ba yung sinasabihan niya doon? Sige nga, pay twister muna tayo kung nag-hermeneutics na kayo. Kanino niya ginamit yung 1 Corinthians 15:58? Ginamit niya po yon doon sa matitinong Christian ng Corinto. Hindi po yan doon sa mga makasalanan. Ginamitan niya yung mga Kristiyanong totoo sa Corinto ng dahil nakakatayo kayo sa inyong pananampalataya at hindi kayo katulad ng mga hinayupak na ito. No? Yung gano'n, yung sinasabi ni Pablo. Your labor in the Lord is not in vain. Pero mas maganda ngayon pala yung sa Thessalonians na binabanggit ko. Your work of faith, yung pinost ko na isang gabi, your labor of love, and your perseverance in the Lord. On my 34th, hindi ko mape-perfect, alam mo yun Ate, Dia, and sakali, Aya, maliit na tao, sakali. Yun ang tawag namin kay Aya kasi kumukulit na eh. Ay, maliit na tao ka lang ha. Binibit-bit na namin eh. Ganun na palang may apo. Ganun na palang may apo. Gagampan kami pa rin. Gagampan kami, ate, ni mama mo. Gagampan kami. Kung anong aming magagampan. Tinang gagampan ka, Tinang. Gagampan ka, Tinang. And I hope sa ministry, God bless you all. Sama-sama po tayo sa panibagong taon ni Pastor. Tayo po'y gumampan, no? Tayo po'y gumampan. Hindi pilit hindi pilit. Ganda nun, labor of love. Yung pinost ko, di ba, kagabi. Yung mga nandito, tingnan niyo, wala kayong mapapansin na pagod doon. Kasi mga busog kami, ang dami namin pagkain. Di ba? Dinaan namin sa pagkain, pero mga pagod kami. Sayang, wala si Ma'am Joyce, Brother Edmar. Dapat na mga busy muna sila eh. Si Ate B naman, ganun din. Sayang, Ate B ha, wala kagabi. Ma'am Ellen. Andito kami, kung ano yung pwedeng gawin. Hindi makatanggi si Brother Danny kay Madam Tessa eh, kung ano yung pinagagawa kay Brother Danny. Pinaglagari. Ano yun, engineer yun, pinaglagari. Talagang gumampan. Gumampan. Galing, nasa na, nagsara na. Iinit na naman sila doon. Dapat ba, umaamoy ba? Hindi pa rin kaya. Sige lang. So, gampan po tayo ha. Samahan niyo si Pastor, tulungan ako. Isang bagong taon. Let's labor in love po. Let's labor in love. Habang inaantay pa po natin ang pagbabalik ng Panginoon. And pansinin niyo po yung symbol ng ating breaking of the bread today. Klaro eh. Kung hindi ginampanan ng Diyos na iligtas tayo, pakitanong ang mga katabi natin ngayong umaga, sa bahay, sa tayo paroroon?
Sige nga. Ganda nung awit ni Sister Tessa kanina, di ba? Thank you, Lord. Ano yun? For my salvation. For the blood, di ba? Ha? Paano kung hindi kumampan ng Diyos, hindi niya inalay buhay niya para sa atin? Saan tayo? Saan tayo pupulutin? Sa kangkungan? Saan tayo pupulutin? Diba? And I hope today, ayan, magsasalo tayo. Pasalamatan natin siya. Ginampanan niya tayo. And, anong assurance sa mga may pagsubok, problema, pangangailangan, karamdaman, anong ending word ni Pastor? Patuloy, siya ay perfect ang Diyos, siya ay gagampan para sa kanyang sheep of His pasture. Papastulan niya tayo. Kami mga pastor, may kapaguran din kami, may panghihina din kami. Pero ang Diyos natin ay magpapatuloy, nagagampan habang sa kanyang muling pagbabalik. Sa inyong mga tahanan po, kung anong inyong mga elemento, biskwit, tinapay, tubig, juice, kape, sandwich, antabayanan niyo po ang queuing namin, sabay-sabay po tayo mamaya habang amin pong inaano po dito ang mga elemento. Kasama po ng ating pong breaking of the bread na awit, I hope, madaman niyo po ang kaligtasan na yon na patuloy ginagampanan ng Diyos para po sa ating lahat. You never change. You are the God you say you are when I'm afraid. You come and steal my beating heart. You stay the same. When hope is just a distant thought, you take my place. And you lead me to the cross. What a love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you. And I confess you're always enough for me. You're all I need. I look to you. I see the scars upon your hand and hold the truth. 'Cause when I can, you're always there and standing here beneath the shadow of the cross. I'm overwhelmed that I keep finding open arms. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. You're all I need. Jesus, in your
Amen. And, sige ma'am, thank you. Meron na kayo. Napakaganda po ng mga pangyayari bago po ialay ng Panginoon ng kanyang buhay. Lagi po niya binabanggit, I work. Di ba?